How to attract success. Ako kasi naniniwala ako na tayo, yung law of attraction na tinatawag is applicable. And if you want to attract success, kaya natin. Okay? Kaya natin i-attract ang success. Kasi yung mga negative things na-attract natin di ba? Pag nagsimula kang maging maglungkot-lungkutan, di ba? Pag nagdesisyon kang maging malulungkot ako ngayong araw na to, magkapon malungkot ka, di ba? Na-attract mo. So, kaya tuloy pati yung mga tao sa paligid mo nalulungkot, di ba? Like, for example, sa isang family, may isang masayahin, di ba? So, yung mga kasama niya sa bahay na iba, na-attract niya na rin maging masaya. Para sa isang grupo, sa magkakaibigan, di ba? Pag pag mas madami yung masaya, so, nadadala na lahat, na-attract na lahat, no? Nagiging masaya. So, naniniwala ako sa law of attraction, right? So, and when it comes to success, I also believe na kaya nating ma-attract ang success. Diba? Kaya-kaya natin. So, nagsulat ako dito. Actually, kagabi pa dapat to, pero medyo kinapos na tayo ng hininga. Hindi. Kinapos na tayo ng energy. Ayoko ma-abuse ang ating katawan ngayon. So, sa lahat ng mga delivers natin pala na nag-aalala, almost okay na tayo, 90%. Ayoko lang abusuin, so I have to sleep earlier than my normal time, okay? So, kaya ngayon na lang to. So, 5 ways to attract success, right? So, para maging matagumpay tayo. Nasa first quarter pa lang naman tayo ng 2019, di ba? So, doon sa mga gustong humabol for success ng 2019, kaya-kaya pa natin habulin yan, di ba? Still a long way to go, many more days to come, many more opportunities na nandiyan sa paligid natin, di ba? Nandiyan lang opportunities. Sabi ko, pag lingon mo, may opportunity. Diba? Pag tumingin ka sa Facebook, may opportunity. At mamaya, may vlog ako mga delivers. For only 3,000 pesos, pwede ka na mag-start ng online business mo. Mamaya, i-vlog natin yan. It's another opportunity. Sa mga overrun business naman, meron kang 5,000, you can start your own overrun business. Ang daming opportunities. Sometimes, hindi lang natin alam, hindi natin kasi na-attract, okay? So, ito na, simulan na natin. Number 1, alright? So, you have to desire success. It's a desire. Lahat kasi nagsimula sa desire and then you're going to make a decision, di ba? Naisip mo maging successful. Gustuin mong yumaman. Alam niyo yung mga mayayaman na narinig ko isang testimony nila. From the very start kasi na nagkamalay sila o high school, college, iniisip na nila they desire to be rich, di ba? Ginugusto kasi yun Pag gusto mo manatili ka dyan sa status mo, mananatili ka dyan. Pag gusto mo magtagumpay, magtatagumpay ka. Di ba yung mga, eto sa totoo lang, marami akong kaibigan sa mga public schools, okay? Alam niyo yung mga nakakakwentuhan ko na sabi nila, Doc, ako gusto ko talaga maging principal True enough, nagiging principal In 3-5 years, nagiging principal. Doc, ako pangarap ko talaga, may supervisor, gusto ko maging supervisor. Magiging supervisor. Doc, gusto ko talaga kasi mulat-mula, department head. Target ko na. O iba naman siya, sabi niya, master teacher, Doc, gusto ko talaga. It happened. It's just a desire. It's a desire. Alright? So, iba naman, Doc, ako, matagal ko na pangarap makapunta sa ibang bansa. It happened. I remember my friend, Ma'am Marie B. Ma'am Marie B. Ma'am Mags is still my best friend. You're still the one. Still the best friend. Diba? So, ang dami nating friends ngayon dito sa paligid, pero iba pa rin ang ating best friend. Alright? So, nagkaroon siya ng desire. Sabi niya, gusto niya mag-work abroad. And what happened? Nung nagsimula siya mag-desire after a year, it happened. Nasa US siya ngayon. Instructional coach siya sa season school doon. And napromote agad. It's a desire. It always starts with a desire. Yung gusto mo. Di ba nga, pag gusto natin, tinan yung mga, ito, sa negative nga lang, just to illustrate. Yung mga nakakagawa na masasama, di ba? Nagpaplano. Pinaplano na yun. Di-desire nilang makapanlamang sila. Di-desire nilang manloko sila. Yung mga scammer, di ba? Desire kasi nila yun So, when you desire it happen, negative nga lang yun. But just to illustrate, na ganun kapangyarihan ang desire ng tao.
So, siyempre, doon na tayo sa positive mag-desire. Di ba? You have to attract success. I-desire mo na maging successful ka. I-desire mo na mabagong buhay mo. Ulitin ko ulit yung aking desire 2 years ago. Sabi ko, at age 40, I'm already 42 then, and I'm a single, and I'm a doctor. Sabi ko, dapat meron akong investment, dapat may business ako, dapat meron akong 6-figure income. Kasi narinig ko sa mga kwentuhan ko na they have their income nila 6-figure. Well, sabi ko, dapat kung sila may 6-figure income, dapat meron din ako. Eh, ano kaiba namin? Doctor ako. I'm single. I have all the time. I have all the energy. I was only 42 then. And that's the start. I decided to have 6-figure income. And it happened after 6 months. It happened. Desire mo maging successful ka. Mga OFW nating kaibigan, desire mo na maging successful ka. I-desire mo na one day, uwi ka na dito sa Pilipinas, magkakaroon ka ng negosyo, magkakaroon ka ng investment, magkakasama na kaya ng pamilya mo. I-desire mo yun. Ilagay mo siya sa puso mo. Diba? Kung ano yung desire mo, hihingin mo sa Panginoon, binibigay naman ni Lord yan. Ibinibigay talaga. Ilang beses ko nang nasubukan po na humingi sa Panginoon, binibigay. Naiyak tuloy ako. Pag dinesire ng puso mo, it will happen. Ito tong bahay na to, binili ng ate ko to, pero I desired it. Hindi kami dito nakatira kami dun sa para siyang, it's not our own lot, para siyang squatter. So, sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng bahay. So, it happened. I desired it. Nangyari siya. Diba? The first way to attract success is to desire. Nagsisimula lahat sa desire. Alright? Second way to attract success is yan. Ito, napakaganda. Ito kasi hindi natin siya pinag-usapan eh. You have to talk about business or about investment, about money. In other words, talk about success. Gawin mo siyang topic. Diba? Gawin mong topic. Gawin mong topic yung medyo maingay sa labas, pasensya na. Gawin mong topic yung success sa discussion. Diba? Gawin mong topic sa communication. Gawin mong topic sa conversation mo yung success. Gawin mo siyang pag-usapan nyo. Make it intentional. Intentional conversation. Intentional na pag-uusap. Intentional ng topic. Diba? So, pag halimbawa, nag-usap kayo ng maging magkakaibigan. Diba? So, gawin mo siyang intentional. Pag-usapan nyo about business. Pag-usapan nyo about investment. Diba? Pag-usapan nyo siya. Gawin mo siyang topic. Hindi yung topic, mga kasamaan sa work. Diba? Mga chismis. mga utang. Kaya dadami utang. Pag nag-usapan mo, saan pwede mag-loan. Diba? Kaya maraming, na-trap sa loan. Diba? Kasi ang daming tao dito, ang daming loan, diba? So kaya ang daming natatrap sa loan, ang daming pinag-utangan, diba? So ang daming nilo-loan. So kasi yan ang topic nila. So pag naging topic nyo about investment, sa araw lahat kayo may investment na rin, diba? Dito sa mga office mate ko, pinag-usapan namin investment. Alam niyo, ang dami na may investment ngayon. So pag nagkakwentuhan kami, sabi ko, huwag niyo kalimutan mag-invest, ha? Minsan sila, pupunta na rin sa akin. So, Doc, mag-invest ako. Saan ako pupunta? Yan, mag-invest ka doon. Diba? So, it's something about, you are attracting it. Pag pinag-usapan mo, pag sinasabi mo siya, gawin mo siyang topic, gawin mo siyang i-discuss natin, okay? And number 3, to attract success, number 3 is, be with successful people. Yan. Umanap ka ng mga successful na tao. And be acquainted with them. Like, gawin mo friends sa FB. May nakilala kang, may naging speaker kayo. Magaling, di ba? Successful. Malapitan mo, ay sir, can I add you sa FB? O di ba? Tapos pag add mo na siya, dahil speaker yan, definitely, may page yan, may website yan, pwede kang makakuha ng mga tips nila, di ba? So eventually, di-desire mo na, wow, ganito pala. Mamaya isang araw, mag-speaker ka na rin. One time,
we invited Paulo TV. Hi, Sir Paulo. Na-invite namin siya. Tapos, meron siyang book, yung Entrep Champ. So, bumili ako sa book niya. Saan ba yung Entrep Champ? Nandun. Okay. So, bumili ako ng book niya. Nung nagpapasin siya, sabi ko parang masarap nagsasign. Tapos, ang ballpen pa ni Sir Paulo is yung kulay orange. So, sabi ko parang maganda. So, kaya nung nag-launch ako, minessage ko siya, Sir, ginaya kasi kita di ba? Tapos, bumili din talaga ako ng orange na ballpen, yung pinansign ko. So, it's something that we attract, di ba? It's something na pag meron kang kausap na successful people, nadi-desire mo, nagugustuhan mo rin maging successful, di ba? Nagugustuhan mo rin na one day magiging successful ka rin, di ba? Because of their topics na napag-usapan, if there is an advantage or if there's an opportunity na may pagkwentuhan ka sa mga professional, if you are still students, you do it, di ba? Do it. May pag-usap ka sa mga professors mo, di ba? Kung meron kayong time for a meeting, samantalay mo na, you ask questions, you listen. Listen to people. Or kahit mga professionals na. Minsan meron kayong nakakwentuhan bigla, all of a sudden, meron kayong mga naka-dialogue ng mga professional, you listen to them, listen. Di ba? Pakinggan. Ako pala mo, pag nagmi-meeting kami ng president ko, I listen to her. Ang daming words of wisdom Ang daming mga sinasabi ni ma'am na eto, ganito. And alam ko naman na tama. Di ba? So, minsan nga sabi ko, gawa ko siya ng quotations. Ang dami kasi, ang daming notes. Minsan pag nami-meeting kami, sabi ko, at the end of the day, ma'am, ito yung mga sinabi mo, ganda. Di ba? Be with successful people. Be with successful people. And number 4, start to look like a successful people. Di ba? So, start dressing up. Start talking about things like yung mga, kung pupunta sa mga ibang lugar, di ba? Start talking about how to travel, start discussing about being successful, di ba? You look like successful people mula sa pananamit mo, di ba? Pati mga actions mo, gestures mo, so wala na mga words na hindi pa successful. Di ba? Kung nagmumura ka pa rin, alisin mo na yan. Di ba? Kung mapagsabi ka ng negative things, alisin mo na rin yan. Kung mapag-complain ka, alisin mo na yan. Babaguhin natin sarili natin mula sa pananamit, pa sa pagsasalita, sa mga kilos. Di ba? Very refined ng konti ang kilos mo kasi gusto mo maging successful, di ba? So, yun yung mga, yung mga, parang ina-act mo na. Sabi nga ni, I don't know kung sino yun, si Ty Lopez ba, or I don't know. Advance mo na, i-rehearse mo. Rehearse mo na yung pagiging successful. Para pagiging successful na yun, sanay ka na, di ba? Pati pagkain, di ba? Sabi nga nung isa naming pastor, ang ganda ng babae, tapos pag kumain. Di ba? Mga kilos, paipag-usap sa tao. Di ba? So, you look like, feel like successful people, di ba? Pati amoy successful, di ba? Dok, di ba pati amoy? Di ba may mga amoy successful, yung mga mababangong tao, yung mga hindi na, kahit na hindi ka maputi, hindi ka mayaman, pero may mayaman ka. One time, I talked to our senior high school coordinator, grade 12 coordinator. Sabi niya, Doc, sabi niya, nandiyan si Mama. Sabi niya, gusto ko ma-meet si Mama mo. I just want to tell her na mabait ka, masipag ka. So, bumaba ng kotse yung mama niya. So, syempre, nagbeso-beso kami. Sabi ko, ay, kayo po pala yung mother ni Ma'am. Sabi ko, mabait po si Ma'am, masipag. So, something like that. Nag-usap kami konti. Pero pag alis niya, sabi ko sa sarili, ang ni Ma'am, may mayaman. Di ba? Pati amoy mayaman. Alam mo yung amoy ng mayaman, hindi amoy pawis, di ba? So, kahit hindi mamahalin yung pabango mo, bisa, ayusin na sarili, di ba? Ayusin na sarili. And last, 5, pamilima, learn more about success, di ba? So, aralin mo pa. Marami pa tayong dapat aralin para ma-attract mo ang success. So, hindi na ito books. Like yung sinasabi, lagi tayo magbasa. Bill Gates or Warren Buffett is reading 6 hours a day. Kaya Warren Buffett, 500 pages a day ata, binabasa niya. Ang dami. Diba? Ty Lopez is reading a lot. Diba? These are rich people. And I read once na parang si Boss Sanchez is reading, minsan nag-check-in siya sa hotel, may dala siyang 35 books just to read. Amazing.
Amazing, di ba? So, tayo, pinagandaan ba natin pagbabasa? Minsan nga, hindi pa natin na-experience bumili ng isang libro eh. Na-experience mo na ba ang bumili kahit isang libro? Hindi pa, di ba? So, experience natin bumili kahit isang libro lang. Alright? So, every payday, bumili ka ng libro, attend ka ng seminar, kahit may bayad, di ba? Alam niyo ako, I'm attending seminars, kahit magbabayad ako. Because these are amazing things amazing experience na kakapulutan na natin ang aral. So, learn more about success. You watch videos, di ba? You listen to podcasts. Lahat ng opportunity that you can learn more about success. You do it. Alright? So, delivers how to attract success. Okay? So, you desire it. Talk about success. Be with successful people. You look like successful people. And learn more about success. Okay? So, when you start doing this thing, success will follow. Believe me, success will follow. I started doing this 5 things. Okay? So, then, hindi ko naman namalayan nila. Nagtuloy-tuloy na siya. Naging rockstar speaker na tayo, naging vlogger, naging world coach, and everything. Yung gusto natin. At marami pa tayong plans. Okay? And if you want to be coached by me, kung gusto mong simula na yung success ng buhay mo, message mo ako 0939-525-4311. And if you want to advertise your business, kagaya naman na-advertise natin na tumaas ang sales nila by, I think, 30%, 40%. Di ba? So, message mo lang ako. I can visit your place or you can send pictures. Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin. OFW, lalo na kayo, and dito sa Pilipinas. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go.